Ano po ulit masasabi nyo sa asawang lalaki na paulit-ulit na nanloloko ng bababae pero good provider naman siya at mapagmahal sa anak? Hanapin mo kung saan nanggagaling yung panloloko at pambababae. Baka naman kasi di mo na po-provide yung needs niya. Hindi mo rin na po-provide yung wants niya. Magkaiba yung needs at saka wants, diba? So, hahanapin mo kung saan nanggagaling yung pambababae. Minsan sa ano yan, pagmamahal na hindi na ipoprovide sa kanya, tapos bitin sa serbisyo o sa kung ano man. Kasi tignan mo, good provider yung tao. So may konting diferensya sa kanya. Yung konting diferensya, babaero. Ayoko namang sabihin normal sa lalaki, babaero. Kasi masama yun eh, diba? Masama kino-normalize mo yung masama eh. Masama yun. Pero hanapin mo kung saan ang gagaling. Baka kulang sa pagmamahal, o kulang sa sex, o kulang sa affirmation statements, diba? O baka kulang sa physical touch, o baka kulang sa maraming factors to consider, di ba? Hahanapin mo kung ano diferensya, kung ano kulang. Tatanungin mo sa kanya kung bakit siya nabababae. Ito, suggestion ko ito, effective ito. Tanong mo bakit siya nabababae. Upo lang kayo, walang halong galit, walang halong samaan ng loob. Tanong mo sa kanya bakit siya nabababae. Tapos pag may sinabi siyang dahilan kung bakit siya nabababae, yun mismong dahilan, ayusin mo, lapatan mo. Pag yung mismong dahilan nilapatan mo ng solusyon, pag umulit uli siya, tanungin mo uli siya, bakit? Pag parehas pa rin yung dahilan, isa pa. Pag umulit pa uli siya, tanungin mo uli siya, bakit? Tignan mo, wala na maidadahilan yan. Hanggang sa siya mismo tumigil sa pagdadahilan niya. Kasi lahat ng sinasabi niyang dahilan kung bakit siya nabababae, ginagawa mo ng paraan eh. Diba? Yun, effective yun. May mga tropa akong nagbago buhay dahil sa ganun eh. May mga tropa talaga akong nagbagong buhay dahil sa ganun. Minsan panahon babaero sila, tapos misis nila, tinatanong sa kanila, diretso, walang halong samaan ng loob. Ayaw ng lalaki ng ganun. Ayaw ng lalaki ng ganun. Mas gusto ng lalaki, kinakausap sila ng diretso, walang halong samaan ng loob. Di mo kailangan ng blah, 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 blah. Wala, yan. Asa ka makikinig sa'yo yan. Walang pag-asa yan kung bubulyawan mo lang. Ang pag-asa dyan, kung ano yung mismong eksaktong problema, i-address nyo yung problema. Pag na-address yung problema, hindi kasi yung pambababae, hindi yan yung mismong problema eh. Hindi yan yung mismong problema. Merong underlying cause yan. Ano lang yan, sintomas lang yan ng mas malalim na sakit. Sakit sa pag-iisip yan eh, sakit sa puso. May nangyari in the past kaya siya ng bababae. Baka kinapos siya ng pagmamahal ng magulang niya, hinahanap niya sa maraming mga tao yung pagmamahal. Tapos physical touch pa, yung niya. Maraming lalaki, physical touch ang love language. Maraming lalaki, physical touch ang love language. So you have to consider na baka naghahanap siya ng pagmamahal sa iba kasi kapos yung pagmamahal na nakukuha niya. Na baka sobra yung pagmamahal na binibigay mo. Pero ito kasi, ito yung requirement ng lalaki. Ito lang yung kaya mo ibigay, sobra-sobra na to, sobrang tinting pagmamahal na nito. Pero ito yung kailangan ng lalaki, nabiting ka pa rin. Kasi imagine mo, good provider yung lalaki. So ibig sabihin, ginagawa niya yung trabaho niya bilang lalaki na mag-provide, mag-protect. Yun nga lang, may problema. Ang problema, may kinakapos doon sa lalaki, baka hindi mo alam kung ano yun. Hahanapin mo yung kinakapos, ikaw ang magpupuno ng kinakapos na yun. Yun, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa buhay para mapatigil mo ang lalaki sa pambababae.